Hindi ko tawag na tayo natin ito ngayon. Masabi natin na sa habit, nag-retreat, na wala sa pag-ibig ko, buhay na inakakakay sa buhay, kaya ito po inikita ang Diyos o kapalamanan habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umawit na papuriyahan. So, oras na ito, sa tayo habang ako'y nabubuhay, ang aking kaluluwa ay magagalak na awit ng papuri na iaalay. Sa oras na ito, patuloy tayo tumatis sa ating Diyos. Tuloy natin, tuloy tayo, buhay natin sa ating Diyos na aking buhay. Kaya matis sa kanya.
ipaglapit, Panginoon, na ikaw, Panginoon, patuloy na luminig sa amin, Panginoon, patawad sa aming mga nagawa sa nakaraang linggo, nakaraang araw, Panginoon, upang kami patuloy na makalapit sa iyo ng kabanalan, ng salinisan, Panginoon, at nais namin, Panginoon, na hindi namin yung presensya, na sumama, Panginoon, sa oras nito, sa aming pag-awit, sa aming pagsama, sa oras nito, Panginoon. Ikaw ang aming maalayan, ikaw lang ang Panginoon, ang aming mapagpurihan sa oras nito. Ikaw lang ang Panginoon, ang aming dahilan kung bakit kami narito, Diyos, na lahat ng aming ginagawa ay para lamang sa iyo. At sa oras nito, Panginoon, sa lugar na ito, tuloy na ikaw ang magbigay sa amin, ikaw ang sumama sa amin, ikaw ang tumuhay sa amin, ikaw sa aming programa, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon, sa aming pagbibigay, sa aming pakikinig, Diyos, ikaw ang patuloy na manguna, at ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpalang sa bawat isa. Patuloy na hipunin niyo ang mga puso, Panginoon, palagutin niyo ito upang kami makasamba, Panginoon, sa Espiritu at Katotohanan. Maraming salamat po, Diyos. Tuloy na, kasama ka namin sa oras na ito at patuloy na pupulihin ka namin sa araw na ito. Balik namin lahat ng pagmuli sa iyo sa mahal ng aming Panginoon Jesus. Ang ating magsala. So, talakpan po natin natin Diyos sa oras na ito. Dahil sa kanya, nakagagalakan. Kaya walang kasama na
O Diyos, sa kabutihan ninyong kadakilan sa aming mga buhay. Wala nang ibang Diyos ang kailuan mabaging dito. Hindi ikaw lang ang Panginoon. Maraming salamat po. Nataas namin ang lahat ng ito. Iwalhati sa mga na aming Panginoon Jesus. Pagpapag sana. Panayin sa amin ang mga isa. Amen. Parang birthday lang ulit, no? God is good? All the time? Amen. Talagang napakabuti na ng Panginoon sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon dahil nakaraos na yung birthday ko. Enjoy naman ako sa first time. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti niya. At alam ko yung Panginoon ay patuloy niya kami tayong bibigyan ng kalakasan at upang maglingkod pa tayo sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa kalakasan na binigay niya. Bagamat mayroong puso na naman yung urubo. Pero salamat sa Panginoon dahil siya ay nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa sa atin. Amen? At maraming salamat sa Panginoon sa blessing. Blessing talagang pagising pa na natin sa umaga, diba? Talagang blessing na napakalaki na binigay ng Panginoon sa atin. At na mayroon tayong lakas. Kaya patuloy lang tayong manalangin, maglingkod sa Panginoon na patuloy niya tayong iingatan. Ano man ang mga sakit natin, bigyan niya ng kagalingan.
pinanggalingan. Amen? Maraming salamat sa Panginoon at sa Kanya nakapatuloy. Amen! Hallelujah! Meron pa po kami isa? Meron ba? Lala? Ayan. So, ano na lang po, papasalamat po na bukas, yan, nagkaroon na ako sa trabaho, kasi lipat ako ng trabaho. So, papasalamat ako sa Diyos kahit araw-araw na parang katawan tayo ako ng dalawang trabaho. Yung ng dalawang trabaho, pero pag nandito naman, parang wala ka rin masyadong sinapagod, tapos maayos naman yung trabaho, hindi naman masyadong napapagod, tapos yung mga kasama ko maayos naman. Sabi ko, ang hirap mag-hirap yung trabaho, kasi umalis ako sa dati, isang buwan akong nag-enjoy ng trabaho. Because, kumaga, parang, yung hiniling ko sa sitwasyon, binigay naman niya na mas maayos para sa dati. So, yan, naayos yung mga nalipatan ko, tapos, hindi na ako sanay ng, hindi na ako sanay na natatrabaho ng may kasama, nagtrabaho ako sa bahay. So, parang, medyo kasi may hirap mag-adjust yun, parang, ang hirap, umasok na naman, busy ka na naman, tapos mag-aalis ka, traffic, gano'n, isa ko lang nasa bahay lang. Pero nung hindi pa ako dyan, parang busy na, alam yan, binigising sa sarili mo na kailangan magtrabaho, gumayangan. Tapos pag nandun ka naman, yung mga kasama mo naman kasi yan naman yung kasama, tapos hindi naman, hindi pa bigat yung trabaho. So, parang, umaalis na rin, isip ko, bakit sila maalis, napakagaan ng trabaho, tapos sarili ko na sila sa iba, mas mahirap. So, tapos salamat ako na may opportunity na gano'n, kasi bawat paglipat-lipat yung mga kumpanya. Parang minsan, paulit-ulit lang naman ulit, tapos mas mahirap mo ginagawa. Doon, parang mas maalo siya. Doon, hindi naman sobrang higpit. Parang pagpasok ko nga doon, magpasok ko lang. Basta nalit ako. Hindi ako pagkain, tapos yung cellphone lang. Kung wala na magawa, mamaya ka na, maglalabas ng mga kayo. So, gano'n lang siya stress-free. Di ba kasi bumabiyahe ako eh, so nakapin na. So kung wala na po, dahil yun na lang, pagkasalamat natin ng mga katotoo. Napakasalamat kami sa pagkaparang mo sa bawat isaw Diyos sa binulay mo, Panginoon, na panibagong taon, panibagong pagkakataon ng Diyos sa aming mga buhay. Lord, yung blessings mo, Panginoon, mga pagpapalang mo sa aming bilang physical, Panginoon, sa aming lakas, Lord, sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay, pati na pagpapasalamat namin sa iyo. Ito ang aming source, so Diyos, na nasa pagka, hindi magkukulang. Pagpapasalamat namin ng kagalingan na aming natamo ng nakarang araw, Diyos. Tuloy na ikaw, Panginoon, ang magagamot. Nagpapasalamat sa amin ng lahat ng nagawa mo sa aming buhay bilang lang sa mga nangyari, Panginoon, kundi sa mga susunod sa amin. Dahil maraming salamat po, nawa ang bawat isa ay magkaroon, Panginoon, ng patotoo na makikita sa aming buhay, ang pamagalaman ng bawat isa ng Diyos kami, at ang Diyos namin ay magiging buhay at patuloy ng umawa. Lahat ng ito ay nakasamin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus sa nagsasabi niya. Amen. So, yan po sa oras na ito, handa natin ang ating sarili sa pagkinig. So, may mga minutes sa likod, may mga kabitilan. Isingin natin ang sarili natin sa pagkinig ng salita ng Diyos. Sa ito ang kusipasyon nito, ipang kahayan ng salita ng Diyos. Amen, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli mga kapatid. At ako'y nagalak na muli gamitin ng Panginoon sa oras na ito sa kanyang upasan. Alam po natin na napakalaga ng ating pag-aaralan sa umagang ito dahil po ay napapanahon. Ano po ang ating pinag-aaralan sa paglalong Kristiyano? Paano po ba nalagok tayo bilang isang Kristiyano? Sabi nga hindi lang basta tumanggap tayo sa Panginoon ay tayo ay ligtas na kailangan din po nating lumago sapagkat nasasad po sa banal na kasulatan na kailangan mo na lumagok bilang isang Kristiyano.
So tayo po ay tumayong lahat at basahin po natin ang salita ng Panginoon. At samahan niyo po ako sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 15 verse 1. Hanggang tulang po tayo. At ito po ay aking isi-series para maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon. At ganito po ang sinasabi sa asalin ng magandang balita Biblia. Sabi niya po, John 14 at John 15, 1. Sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas. Dito, hanggang tulang po tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat salang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang mamunga pa ng lalong sagana. So tayo po ay manalangin. Minsan pa nagilang Diyos, sa aming Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Tunay po Diyos, ako ay lumalapit sa inyo kababaang loob. Anong makarumihan ng aking puso, Panginoon, ako ay patawarin upang ako ay karapat-dapat ng maging daluyan ng iyong pagpapalak sa umagang ito. Alis niyo po Diyos na namang alalahanin sa aking buhay, sa aking isip, sa aking puso, Panginoon, upang ang iyong salita ay aking maipahayag na nais sa kalooban. Dahil ko rin po, Panginoon, mga kapatid ko, nandito na patuloy buksan at mga puso at isipan upang iyong salita, Panginoon, ay pumasok at kanilang mga unawaan nang sa ganon sila ay mamunga ng masagana. Salamat, Ama, at tunay nga po, Diyos. Inadalangin namin ang mga nakikinig sa labas na patuloy na buksan mo ka ng puso at isipan. Itali mo po, O Diyos, sa iyong salita sa kanilang buhay upang ito ay maunawaan at kanila rin maisabuhay. Salamat, Ama, ito po ang aming samot sa langit sa pangalan ng aming Panginoon Jesusan sa pamigtas. Lahat po magsabi ng Amen. Puri po, Panginoon. At may ilan po ang ating pag-aaralan sa umaga nito. Dahil po ito na pakalaga, nasabi nga, dito sa intro ng ating pag-aaralan, ito po ay tuturo sa discipleship 1 ang ikasampung bahagi ng paglaro Kristiyano na ito po ay tuloy-tuloy sa amin sa 24 series na ginagamit. Ito po ay ginagamit ko para sa paglago ng bawat isa. At ito po ay itlay sa ating pinag-aaralan sa ating Sunday School sa lugar na ito. So kay Pastor, sabi nga, paano tayo mananatili? Subalit ito ang naging kasagutan. Sa tagal-tagal 2009 nandito po ako at ang katuruan ito ay inabutan ko na. Hindi na po bago sa akin. Kaya sabi nga, kahit nakapipita ko yung mga talata, patuloy ko pa rin naalala. Amen? So kung kaya po, sabi ko nga, tama naman. Sabi ko, tama. Kasi sinabi ng ating Panginoon, na ganito po ang sinasabi, na ako ang tunay na puno ng ubas. Yan. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Amen? Inaalagaan. So, sabi nga, sa isang nagtatanim, kapag siya ay nagtanim, lalo sa isang alaman, sino yung nangangalaga ng mangga? Ng mangga. Siguro lahat naman po tayo marunong mag-alaga ng mangga. Ano po? Ang isang mangga po, kapag inalagaan mo, para siya magandang katawan, pinupruning mo siya. May lalo na po yung mga mahaling mangga. Lalo na po sa Pangasinan, napakarami po mangga. Nung makarating ko ng Pangasinan, doon po ako buhayin ng mangga. Talagang nililinis nila yan. Nililinis nila para lalong dumami yung bunga. Tinatanggal nila ang mga natutuyong sanga. Amen? At kapag tinanggal ang natutuyong sanga, saan po ito napupunta? Sinusulok. Amen? Sinusulok. Yan. Para malinis, nililinis niya yung kanyang puno. Yan. Tunay nga po mga kapatid, ng paglago ng isang Kristiyano nakabase ito sa kanyang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Gaano niya naunawaan ang salita ng ating Panginoon? Gaano niya ipinahuhukog ang kanyang buhay sa salita ng ating Panginoon? At gaano niya ito ina-apply sa kanyang buhay? Kapag sinabi sa Santiago na kung ito ay pinakikinggan mo lamang, ngunit hindi mo isinasagawa, dinadaya mo ang iyong sarili.
Amen? Application. Sabi dito, sinabi, ulitin ko lang po, bibigyan ko ng tingin na sinabi ng ating Panginoon Kristo, siya mismo ang sabi nito, na ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga, ang ating Panginoon Kristo ang puno ng ubas. Yan. Siya yung puno ng ubas. At ang ama ang tagapag-alaga. Yan. Inaalis niya ang bawat salang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat salang namumunga upang lalong malagana ang bunga. Napakalinaw mga kapatid na sinasabi dito. Sa buhay natin sa Christian, marami pong mga bagay na inaalis sa ating buhay. Amen? Maraming inaalis sa ating buhay para tayo ay lumago. Kaya nga sabi doon sa binasa ni Pastor Palin sa Romans chapter 12, na sabi niya, magbago na tayo ng pag-iisip. Yan, magbago na kayo ng pag-iisip, hindi magbago ng reliyon. Magbago na kayo ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo kung ano ang nararapat. Amen. Kung paano natin maunawaan natin ang salita ng Panginoon kung babaguhin natin ang ating mga pag-iisip. Ano yung mga babaguhin natin? Alin yung papuputol natin sa ating Panginoon? Alin yung papuputol natin para tayo ay lalong lumago? Sa pananampalataya, lumago tayo bilang isang Kristiyano, ano yung dapat ipaalis natin sa ating Panginoon? Aminin natin sa ating, mayroon pa tayong mga tinatago sa ating sarili. Maaaring mo dayain si pastor, maaaring mo dayain ng sino man, pero isang bagay hindi mo kaya dayain. Amen? Ang banal na Espiritu, yan, binigay sa iyo. Amen? Tandaan po natin na ang buhay natin, mayroon tayong katawan. Kaluluwa, yung katawan po yung katawan, tandaan po natin yung pinag-aaral natin. Yung katawan, yung nililok yun ng ating Panginoon na tayo nilalagay. Nililok siya, nagmula sa lupa. Nililok siya, napaka-espesyal na ginawa ka. Yan, kaya huwag mo sisihin ang Panginoon kung pagod ka. Baka hindi pa matigas masyado na hawakan, di ba? Dahil sabi niya ay, ang ganda ng nilalak ko. Kasi nasiyan siya, di ba? Nasiyan ang Panginoon. Eh, sa sobrang galak niya, joke lang po, sa sobrang galak niya, hinimas yung mukha. Ay nasiyan siya dahil sa kanyang ginawa ay malabot pa pala dahil hindi sa lupa naging pango. Joke lang po. At ito po, totoo yan. Napaka-espesyal nating ginawa. No? Nililok tayo ng ating Panginoon. Nililok sa kanyang kalubas at kamay at nang tayo ay mabuo, hiningahan tayo sa iyo. Kaya tayo nagkaroon ng buhay. Kaya ka gumagalaw, kaya ka umaawit. Nagpapaawit ka sa Panginoon. Nagpapaawit ka. Nakakagalaw ka. At ang kaluluwang ito, yung buhay na ito yung nakakaramdam ng lahat ng bagay, emosyon, katuwaan, nagagalit ka, nandito po lahat. Amen? At yan ang bagay na maaaring mahatong tayo sa kasalanan kung ito ay walang makukontrol sa ating emosyon. Amen? Sa ating nararamdaman. Dahil napakadaya po ng puso. Ano? Madaya ang puso. Madaling sabihin ko, mahal kita kapatid, pero sa puso ko, mahal kita pag nakikita ka lang. Kung nakalayo naman, sabi nga dyan, mamarikis ka. Amen? Hindi ganyan. Nais ang Panginoon. Kaya po, doon sa tatlo na yan, sa ating buhay, mayroon tayong katawan at kaluluwa, kung kaya tayo naging kaluluwang buhay, at mayroon po doon isang nagkukontrol. Ano po yun? Ano ang nagkukontrol? Yung banal na Espiritu. Kailangan po makita ito sa ating buhay, yung fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22. Yan. Doon po natin yan makikita yung buhay ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay totoong nagpapahubog sa ating Panginoon Kristo, pinahuhubog mo ang iyong buhay, sinurrender mo ang iyong buhay sa Kanya, inalay mo ang iyong buhay, doon lang po yan pumilahi. Magbubunga ang banal na Espiritu. Mayroon kang pag-ibig sa iyong kapwa. Mayroon kang kontrol. Kung baka sa sasakyan, hindi ka takbo ng takbo. Mayroon kang kontrol. Ang bawat nakasakay sa iyo,
makakarating sa paroroonan ng maluwalhating ligtas. Ganun po tayo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung ating puno, siya yung magdadala sa atin. Amen? Saan? Sa kaligtasan. Lagi po yan. Para ano po yan? Na sabi nga, napakahalaga po ng kaligtasan. Bakit? Hindi tayo kasi nilalang ng Diyos na para lang sa isang bagay na walang kabuuan. Nilalang ka ng Diyos dahil may lalawin siya sa iyong buhay. Para siya ay mabigyan ng kapurihan, para may pagpahayag ng kanyang salita. Sabi sa Matthew 28, kaya humayo kayo. Yan nilalang ka ng Diyos. Kaya humayo, may plano sa iyo ang ating Panginoon. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Inyo silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Amen? Anong pangako sa ulit? Ito ang tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, walang sayang sa iyong pagpapagal. Walang sayang sa pagpunta mo dito, walang sayang sa pag-upo mo dahil narinig mo sa ngayon ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Narinig mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Paano ka makapagpapaya? Paano ka makahayo kung mismo buhay mo ayaw mong ipaha? Ayaw mong ipahubog sa ating Panginoon. Napakalat ka po mga kapatid na ang ating katawang ito, ang ating kaluluwa, ang gusto lang nito, laging nasisinahan. Kapag ito ay nagalit, nagkakaroon ng emosyon. Nandiyan po, nandiyan yung banal na Espiritu, pero hindi tayo ginawang robot ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng karapatan na pumili. Dalawang kasigilian. Pinalam sa atin ang mabuti at masama na sa iyo na lang po, kapatid. Sabi ng Panginoon, kailangan manahan sa iyong puso ang banal na Espiritu, manahan sa buhay mo na sa iyo kung kakisirahin mo ito. Dahil sabi sa Korintian, ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang sino mo magsira nito ay sisirahin ko. Hindi lang po mga bagay na klinikal na sumisira mga kapatid sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi lang yan ang sumisira sa katawan natin. Hindi lang yan ang sumisira sa body of Christ. Dahil po ang number 1 sumisira yan. Sabi sa Santiago, ang dila ng isang tao. Amen? Maging sa ating pagsasalita, maging mahinahon. Kaya sabi, diba, sabi sa Pablo, maging mahinahon ka. Maging mahinahon ka. Dahil po ang salita ng Diyos ay parang tabak. Parang tabak yan. Dalawang bagay lang po. Ano ang itak? Ano ang kutsilyo? Ginawa para ano? Panghiwa ng sibuyas, yung itak, pangkama sa matinik. Yan, di ba? Para yung mga kawayan na, alam niyo kawayan na may tinik, hindi mo makukuha kung wala kang kawayan, ay kung wala kang itak. Napakatigas, panglinis po yan mga kapatid. Ang lahat ng bagay din ay nilalang para sa ikabubuti ng lahat. Pero sabi nga, dapat din gamitin mo sa kabutihan. Kung ito ay ginamit mo sa ikabubuti ng iyong gawain, tatan mo kapatid, pagkatayang ko yan. Ngunit ang binigyan sa iyong malaman ay ginamit mo sa hindi maganda. Lahat tayo susunod sa ating Panginoon. Kapatid, tanda po natin, hindi ang mga bagay na nakikita natin. Hindi yung mga bagay dito sa mundo nagpapasya sa atin. Mga kapatid, nilalang ka ng Diyos para sa Kanyang magandang laluluya. Hindi ka nilalang na ginawa kang robot. Binigyan kang karapatan na pumili. Kapatid, nasa iyo ang pagpili. Ano ang pipiliin mo? Sumunod sa Panginoon o sumuway? Ang nais ng Diyos ito, sabi niya, panis mo yung mga bagay sa iyong buhay. Ano pa yun? Yung pride. Bakit ako makikinig sa Kanya? Mas mataas ang pinag-aralan ko. Engineer ako eh. Engineer ako. Hindi pwede. Kaya malimit ko mangyari, sabi ka construction boy. Sino ang construction boy dito? Hindi ka construction boy. Sino ang engineer? Yan, ito ako dyan. Dito po natin makikita kung anong kahalagahan
Meron isang tao, meron isang engineer na papunta sa isang isla dahil mayroon siyang appointment, malaking kontrata, no? May kontrata siya sa isang isla. Ang gagawin niya ay danta. Samantalang yung bago siya makarating doon, alam niyo yung bakiro kung ano yun? Yung bangka na walang katik. Sa amin walang katik yan, malaking bangka. Isang bilog na kahoy na hinati at tinanggalan ng loob, ginawang bangka, bilog siya. Yan. Sumakay doon ng engineer. Alam mo, sabi niya doon sa bakiro, hatid mo ako sa isla dahil ako ay may pupuntahan. May malaking kontrata sa isla niya. Sa madaling sabi, sinakay ng bakiro. Sabi ng engineer, sabi niya, bakit nagtitiis ka sa ganitong trabaho? Hindi ka ba nagsasawa? Kahit malakas ang dagat, tatawid ka para lang kumita. Alam mo po ang sagot na bakiro. Wala po kasi ako pinag-aralan. Sabi ng bakiro. Marunong pa niya magsulat, hindi po. Marunong pa magbasa, lalong hindi po. Alam mo, sabi ng engineer, kawawa ka naman. Patay ang kalahati mong katawan. O sige, sinangkap ng bakiro. Sinapit niya, sabi ng engineer, galingan mo at babayaran kita ng mas malaki. Hindi inasahan pagdating sa laot, malakas ang alon. Nung lumakas ang alon, sabi niya, sigurado ka ba sa iyong pagtawid sa akin? Sigurado ka ba? Magtiwala ka lang po, sabi ng bakiro. Nung talagang hindi na kaya, ang bakiro ay nagtanong sa engineer, marunong ka pong lumangoy? Sabi ng engineer, hindi po. Hindi ako marunong maglahoy. Kawawa ka naman, patay ang bumong katawan dito. Amen? Yung bakiro, kalahati lang. Samantalang siya, hindi marunong maglahoy, patay ang bumong katawan. Mga kapatid, hindi nakapatid sa pinag-aralan ng salita, hindi sa pinag-aralan natin dito sa sikulang. Ang pinag-aaralan natin dito ay spiritual. Ano ang ating pupuntahan? Amen? Kaya sabi na tayo ng isang bahagi lang ng ating katawan, huwag mong gawing paa yung kamay mo. Napakahirap, di ba? Kung yung paa mo ginagawa mong kamay, paano pag nasuko ka, lalakad yan sa ano. Kaya huwag mong ipang palihan. Ang lahat na yan ay may layunin. Bakit maliit ito? Ay kung ito patagal ng dumi sa iyo, kawawa ka naman, di ba? May ilang yung malaki. Kaya mayroong maliit. Ang lahat po yan, hindi po may kanya-kanyang bahagi iyan. At iyan ay magaganap sa ating buhay sa Christian kung ito ay patuloy natin ipahuhubog sa ating Panginoon. Kahit pa sabi nga, kahit pa kaliwa ka mo kita kahit ano pa, at iyan isiguritin mo sa Panginoon. Gagamitin ka. Amen? Subukan mo kumanta. Huwag mo hindi yung subukan mo kumanta na pwedeng Holy Spirit. Kahit akala kasi tunado sa leader. Kapag ikaw yung maawit sa puso mo, na taos na talagang totoo papuri sa ating Panginoon, mararanasan na tutulog ang luha mo. Amen? Hindi huwag kang tumingin sa ganda ng musik na kumakanta. Huwag kang tumingin sa galing na nagigitara. Tandaan po natin, ang nagpupuri, baka pinapalagpakan ka ng tao dito sa ibabaw ng mundo, pero yung banal na espiritu nalulungkot naman dahil yung pagkanta mo na pagkaganda ng musik mo ay hindi naman dapat sa ating Panginoon dahil ang gusto mo lang palakpakan ka ng tao. Tanda po natin yan. Kung nasong leader ka na napakaraming tao pero isa man ay walang tumanggap, malungkot po ang banal na espiritu. Pero kahit lima ang nawatin ng fellowship, sa pag-awit mo na puspusang banal na espiritu at tumanggap yan sa ating Panginoon sa Kristo, libong anghel ang nagaganap sa langit. Amen? Alright. Totoo po yan, mga kapatid. Kadalasan po nararamdaman mo po yan, nararamdaman po ng mga Kristiyano, yung totoong pagpupuri sa ating Panginoon, yung totoong pagsamba, kung talagang totally aalisin mo ang iyong mga alalahanin sa
sa buhay. Alisin mo. Kaya sa totoo lang po, hindi ka lang, kapag ikaw ay may sama ng loob, huwag kang pupunta dyan. Huwag kang pupunta dyan. Baka hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Baka kung yung araw, pupunta ka sa dakong pamalan-banalan, may kalimpang-limpang mo, maghahalog ka. Kaya may tali, di ba? May kalimbang. Pag hindi na tumulog, may kalimbang, hihilahin. Ano nangyari? Patay na siya. Mga kapatid, kung ganun pa rin, panutunan hanggang sa ngayon, maraming hihilahin. Patay na. Bakit? Nagpapagamit sa Panginoon na hindi kalugod-lugod. Tandaan po natin mga kapatid na inaantog natin sa ating Panginoon na hindi yung mga bagay na mamahalin, hindi yung mga prutas, hindi yung mga bagay na bato-bato, hindi kambing, hindi yun ang inahandog natin. Ang inahandog natin yung ating buhay. Sabi sa Roma. Ialay ninyo ang buhay ninyo bilang masamyong handog sa Diyos. Paano mo maialay ang iyong buhay kung puno-puno ka ng nanakit? Paano maialay ang buhay kung inis na inis ka sa mga bagay na nangyayari sa iyong buhay? Umaaway ka, tumutulan, luhan mo dahil hindi dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, kundi doon sa mga bagay na problema mo, doon tumutulong ang luha mo. Mga kapatid, hindi gano'n ang nais ng ating Panginoon. Yan po yung mga bagay na kailangan natin ipahubog sa ating Panginoon. Yan po ang kailangan baguhin natin. Sabi doon sa Roman, baguhin, magbago na kayo ng iyong pag-iisip. Kung ang isip mo ngayon ay naiisip mo na bakit ganito mo, sa hindi po mga kapatid. Hindi ganyan ang nais ng Panginoon. Yan, ipahubog natin sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Tandaan po natin kapatid, na wala namang matuloy dito sa babaw ng mundo. Walang perfecto. Amen? Walang perfecto. Pangalan lang yan. Lahat tayo nag-aayon sa biyaya at habag ng Panginoon, kaya tayo ay nakakilala sa tayo. Kaya tayo ay narigtas. Mga kapatid, tandaan po natin na hindi tayo basta lang, mga kapatid. Sabi dito, sisiris ko lang po sa diyan, palinis natin. Yan. Sabi dito, pinaliwanag dito ng ating Panginoong Kristo, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko, sinabi ko sa inyo. Nilinis na tayo. Yung salita ng Panginoon, naglilinis yung salita ng Panginoon. Yan. Nilinis na tayo yung salita ng ating Panginoon dahil matagal na tayo, nagkaedad na tayo. Ako si Kumitay sa Diyos na. Nag-aaral ako sa salita ng Panginoon. Siguro po, hindi ko binibilang yung nagbasa ko ng pasyon na, pero hindi ko po kasi alam na ang pasyon ay kasaysayan ng ating Panginoon sa Kristo. 12 anyos pa lang po ako, marunong pala ako magbasa ng kaunti, marunong na po ako magpasyon. Pero nakakakanta po ako ng pasyon kahit hindi ako nagbabasa kasi magaling yung tatay ko. Kumbaga, nakaano lang ako, sumusunod lang ako. Hanggang sa kalaunan, katagal-tagalan, natututo ako magpasyon. Yan. Nilinis na tayo mga kapatid, nilinis na tayo ng ating Panginoon sa Kristo nang siya ipako sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya na lahat ng ating ginawa ay basura na rin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon siya mismo, dahil mahal tayo ng Ama. Hindi sapat yung mga inahandog natin na mga hayop, yung mga bato-bato, yung mga halaman, yung mga pagkain na inahandog natin, basura na niya. Harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, hindi sapat ang ginagawa ng tao, kaya nagkaroon ng plano ang Diyos na ihandog niya yung kanyang bugtong na anak. Diba? Doon sa John 3:16, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at sino masumampalataya ay hindi mapahamak kung magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi ng ating Panginoon sa John 4:16, nang doon sa yung ugnayan natin sa Diyos, ay naputol nang pumasok yung kasalanan siya nagdipa sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makaparurong sama kung hindi sa pamagitan ko. Amen? Hindi sa pamagitan ni Maria, asan tayo ng dalangin ng araw. Kasi sabi naman, gawain ko po kasi yan ng araw. Gawain ko po yan na nanalangin kay Maria, siya tagapamagitan kung hindi ko alam ng ating Panginoong Kristo ang tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao kundi ang ating Panginoon Kristo.
Siya yung nagtipa sa atin sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mahango sa pagkakasala, para tayo ay malinis. Sabi dito ng ating Panginoon, lilinis na kayo sa pamamagitan ng salita ko. Ngayon, ano ang gagawin mo para ito ay mamintin mo? Sabi sa 4, sabi niya, John 15:4, sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen? Napakalinaw, di ba? Hindi ko na kayo kailangan talahin pa kung saan na verse sa Biblia dahil napakaliwanag po ng sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi kayo makakapamunga kahit anong galing mo tumugtog kung ito ay tinutugtog mo lamang dahil sa gusto lang palapakan ng tao. Hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos kahit anong ganda ng busis mo. Makagawa ka man ng mga bagay na sabi nga, nakakataka, yun, nakakaano sa tao, yung namamangha sila. Kung ito ay ginagawa mo lamang dahil gusto lang mapagpurihan ang iyong sarili. Dadaya mo na ang iyong sarili. Amen? Pero kung ito ay ginagawa mo dahil gusto mong maging kalugod-lugod ka sa ating Panginoon. Hallelujah! Patuloy kang gagamitin ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po na ipalinis sa ating Panginoon Kristo. Manatili tayo sa ating Panginoon. Hindi manatili doon sa anumang doktrina na dinatangkilik ng iba sapagkat wala pong magagawa ang doktrina maliban ng salita ng ating Panginoon ang tumimo sa ating puso at ito ang isabuhay natin, ito ang magbabago sa ating isip. Amen? Ito ang magbabago ang salita ng ating Panginoon. Muli inulit ng ating Panginoon sa 5. Ang sabi dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kayo ang sanga. Yan, tayo mga tumanggap sa Kanya, tayo yung mga sanga. May halaga tayo, may tungkulin tayo sa body of Christ. Kung ikaw ay sangang tuyo, pagdating ng hangin, mahuhulog ka. Ano gagawin sa'yo kung tuyong pangata? Igagatong ka na. Yan po yung nililinis mga kapatid. Inaalis yan, kaya kumbaga, pag may napipreaching, lagi kang nasasaktan, lagi na tinatamaan, bahagi ng paglilinis. Matalin po kasi ang salita ng Panginoon. Wala pong pinipili ito. Wala pong pinipili. Sabi niya, kapag ako napipreach, hindi ako umiilan sa pulpito. Kahit tumama sa akin yan, dahil totoo, hindi pa akong tumanggi, ay hindi ako yan. Meron pong meron pong sasabi, mga preacher. Pag ganito na, hindi tayo yan. Hindi tayo. Mga kapatid, huwag natin ituro yung iba. Tinuturo mo yung iba. Sila lang yun, narili yun. Sino naman ang nakabalik sa iyo? Amen? Kumahatol ka sa iba, pero di mo tinitingnan ang sarili mo. Sabi sa banal na kasulatan sa Roma, sabi niya, nangangaral ka sa iba, ba't di mo pangaralan na yung sarili? Yung pinapangaral mo, hindi mo naman kaya sa buhay. Okay? Sabi nga, maging buhay na halimbawa tayo, maging asensya tayo ng sanlibutan. Dito, ako ang puno ng upas, kayo ang mga sanga, tayo po mga kapatid. Manatili kayo sa akin at ako sa Kanya. Ang siyang namumunga ng sagana. Kung mananatili tayo sa ating Panginoon at mananatili sa atin, tayo ay makakapamunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay saan? Hiwalay kay pastor o kung hiwalay sa ating Panginoon Jesucristo. Tanda po natin, mga kapatid, lahat po tayo mga kapatid ay magsusulit. Wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Kung kayo ay hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo sa kapupulutin. Sabi sa kasabihan ng sanlibutan, pulutin ka sa tangkungan. Pero Panginoon, may sinabi siya. Sabi niya, ang hindi nananatili sa akin,
gaya ng sanga, ay itatapon at matutuyo. Ang ganoong mga sanga ay itatapon, iahagi sa apoy at susunugin. Amen? Hindi ka lugi. Kung may pinangako ang Panginoon na buhay na walang hanggan, mayroon kang katawan din doon na ibibigay sa iyo, inaasahan mo yun. Ngunit pag hindi mo pinahubog ang iyong buhay sa ating Panginoon Kristo, hindi ka naman din lugi. Mayroon ka din naman katawan. Amen? Kaya nga lang, magkaiba ang pupuntahan. Isang katawan na inaaliw ng mga anghel at yung buhay mo naman, yung katawan mo naman na namuhay ka sa libutan, inaaliw ka naman sa kanan sa inyo. Amen? Itatapon. Sabi itatapon. Ang ngayon sa ay itatapon. At sabi ng Panginoon, 7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Mga kapatid, pangako ng ating Panginoon. Kung patuloy natin ipahuhubog ang ating buhay sa Kanya, hingin natin kahit sintunado pa pa. Panginoon, bigyan mo ako ng magandang boses. Ay, hindi talaga magandang boses mo. Ay, sagano pa lang nung sabi ko kasi yung wala kami predictor. Meron doon sa amin isang napakaganda na matanda na siya. Talagang hilig niya magpaawit pero sintunado. Pag yun po nagpaawit, sasabihin niya lang, pinupuri. Balik ka din ano. Pinupuri. Ganun na siya. Hinasamba kita. Ganun na siya magpaawit. Pero po dahil ginagawa niya yun para sa Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, marami pang dapat hubugin ang ating Panginoon. Marami pang dapat hubugin sa ating buhay. Baka po kala natin, mga kapatid, sapat na yung tayo umaatid ng fellowship, sapat na tayo nagpapaawit, sapat na tayo tumutugtog. Hindi po yan, mga kapatid. Proseso po, mga kapatid. Baka pagdating ng panahon, napagod ka. Naalala niyo yung istorya ng mga dalagang hangal? Yung may dalang ilawan, no? Yung iba, nag-iintay kasi sila ng ikakasabi. Yung iba matalino, yung iba naman mangma. Yung iba naman, yung iba yangan. Yung matalino nagtala ng reserva. Kumbaga sa San Bigo reserva. Ano ba yung, kumbaga sa gulong, may reserva siya na kung maplatan, may reserva makukuha. Samantalang yung iba naman nagdalagangan, wala silang reserva. May biglang sumigaw sa aming gabi. Nandiyan na ang lalaking ikakasal ng kanilang pagising. Wala na silang ilawan. Wala nang ilawan. Andap-andap na yung kanilang ilawan. Ano sinabi nila? Sabi nila, tahingin naman kami na langit. Anong sabi? Anong sabi nung matalino? Hindi pwede. Sapagkat ang dala namin langit, sapat lang para sa amin. Maganda pa, bumili ka sa tindahan para may langit. Kaya pa, nandun na yung lalaking kakasal. Handa po natin, mga kapatid. Sa maikling sabi ko, sa maikling kaulugan, hindi po natin alam, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya manatili kayong handa. Sabi niya, di ba? Manatili kayong handa pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung alam lamang ng may bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi mo siya matutulog. Amen? Kung alam lang. Bakit hindi napaalam ang magnanakaw? Magnanakaw nga eh. Magnanakaw eh. Sino ba namang magnanakaw papaalam? Pastor, nanakawin ko yung manok mo. Pinahuli na. Ganon yan, mga kapatid. Hindi magpapaalam. Bakit? Para surprise. Pinangungulakot na, nawawala na. Bakit? Anong nangyari? Nangulakot lang siya, pero nawala na. Namatay. Oras niya na.
Yung pagtanggal niyang dumi sa kanyang ilong, papahin niya agad pala ng kumiti. Oras naman. Gusto ko po sabihin mga kapatid, walang pinipili ang Panginoon. Walang nakakalam ng oras o araw. Hindi po yung pagbabalik ng ating Panginoon, kita namin sa lapaap dahil malayo pa ang panahon. Malayo pa ang panahon. Pag naka-50 anyos ka puno, pag 60 ka, bonus na lang po yan. Sister Rita, sobra-sobra na mabunod. No? Si Pastor, sobra-sobra na mabunod. E papalan. Alam po yan, may susi din kasi yan. Alam mo po ang susi yan, kapag minahan mo ang may magulang, ano po yan? Lalawin ang iyong buhay dito sa lupa. Pero kung napasalan ka sa magulang mo, kawawa ka. Mag-edad ka lang ng 60, pwede ng patungan lang, sabi na doon sa amin, pwede ng patungan ng tapayan. Yung, alam mo yung panga, pwede ng tapayan ng pangalikod mo, kumang ka. Bakit? Hirap ka na. Pero kung ikaw ay nagkaedad, sabihan mo ang iyong magulang, yung paggalang sa iyong magulang nandun, pangako ng Diyos yan. Lalawin ang iyong buhay dito sa lupa. Mga kapatid, yan mga bagay na yan ay pinauhubo sa ating Panginoon. Malamang na mayroon tayong mga istorya sa ating buhay na sabi nga, nahirap nating palimutan. Kaya napakahirap nating makabungkol. Bakit? Itong panahon na dapat natin alisin. May mga bagay po sa ating buhay na gusto nating makalaya, pero ayaw naman natin lumaya. Amen? Parang isang lobo. Paano makakalipad ang isang lobo kung meron doon tali? Hindi siya makakalipad, nakatali kasi. Yan. Parang si Satanas. Pinapalayas mo. Pinapalayas kita. Satanas, lumayas ka, tinatalian kita. Sabi Satanas, ano man ako, alis ka rin ang ako, ano pa ako makalis? Ikaw yata yung wala sa sarili ko. Amen? Kapag ka pinalis ko, baka walang muna. Palayasin ko, tapos tinalian mo, ano ko ba naman? Ikot-ikot lang yan. Yan. Kaya sabi ng isang pastor, matagal na ako, Brad, na nagtuturo, matagal na ako Kristiyano, minsan hindi ko na kasalubong si Satanas. Aba, sabi ng pastor niya, Brad, mag-isip ka na. Bakit ka na kapatid? Kaya mo hindi nakakasalubong kasi kakbay mo siya. Amen? Hindi mo talaga makakasalubong kakbay mo. Kapatid, may mga bagay sa atin na naipagawin ng Panginoon. Alamin natin yung pakilos sa banal na Espiritu. Paano kumikilos ang Espiritu sa ating buhay? Once tayo ay hindi na nagkakaroon ng konviksyon sa ating buhay, tandaan po natin, wala ang banal na Espiritu. Patay pa rin niya. Kasi yung patay na tinatawag sa banal na kasulatan, paghiwalay ng Espiritu. Walang pakialam ng Espiritu. Nahiwalay ng Espiritu. Yan. Nahiwalay siya. Kaya umiral sa atin yung laman. Kaya malipit tayo mag-asala kasi lumaday yung Espiritu na doon sila pumupok sa isang tabi ay samantalang ikaw ay ayaw mong makinig sa Kanya doon sa mahina niyang salita. Kaya hindi ka man lang nanginginig, hindi ka man lang nanginginig gumawa ng kasalanan, hindi ka man lang nanginginig na sumagot-sagot sa iyong magulang. Sabi niya sa banal na kasulatan, kung si Satanas ay nanginginig, nananampalataya pa, samantalang ikaw, hindi ka man lang nanginginig na sagutin yung iyong magulang. Anong ibig sabihin? Mas matahol ka pa kay Satanas. Sabagay, dahil si Satanas nanginginig, pero ikaw hindi man lang nanginginig na gumawa ng kasalanan. Malungkot mga kapatid kung gano'n ang isang Kristiyano. Kaya, paano natin yan magagampanan? Paano natin magaganap sa atin yan? Manatili tayo sa aral ng ating Panginoon sa Kristo. Manatili tayo. Dahil wala tayo magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Amen? So, sa ito, sa maikling minsan ito, ay tatapusin ko po ito sa isang kwento. Mayroon pong isang mamamalakaya. Siya'y tatawidin sa isla. Mamamalakaya, maging isla. Siya'y tatawid sa isla. Sa kanya pong pagtulak sa kanyang bangka, sagwa na siya ng sagwan. Pero sa tagal niya ng pagsasagwan,
hindi nakakarating doon sa kabilang isla. Ngunit mayroon pala siya nakalimutan. Ano yung kanya nakalimutan? Yung parang bangka niya nakatali pa. Hindi ang sagwa niya hindi nakatali. Sa buhay po natin mga kapatid, may mga bagay na ganyan. Kaya hindi tayo makausap bilang isang Kristiyano kasi may mga bagay na nakatali pa sa atin na hindi natin na isusurrender sa ating Panginoon. Amen? Sa oras po ito, tayo po ay tumayo para sa ating pagtatapos. At bago po tayo magtapos tayo po kawitan ng Panginoon, tayo nagbabrad ng Eastern Rite, no? At tayo ay aawit. At para hayag natin ang kabutihan ng Diyos sa awiting ito na napakaganda. Bisan mo na lang ako kapatid. At napakaganda na may base. Ano? Kaya makubabrad ng ano mo, may. Bago po tayo magtapos sa ito pong awiting ito ay pakinggan ninyo. Pakinggan natin ang mensahe sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating bilang isang Kristiyano sapagkat wala naman po tayo talagang magagawa kung tayo ay walay sa Kanya. Amen, hallelujah. Dapat po natin ang awiting ito. Gaya po ng sinabi ng ating Panginoon, wala tayong magagawa kung wala tayo sa Kanya, kung tayo ay walay sa Kanya. Pagkat sinabi sa Kanyang banal na salita, kung ito'y pinakikinggan lamang natin, o hindi natin ginagawa, dadaya natin ang ating sarili. Kaya sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin, nang sa gayon ako'y mananatili sa inyo. Sa iyo, Panginoon, magtitiwala. Sa iyo, Panginoon, ako'y aasa. Tanging hangarin ko, unahin lagi ang kaharian mo. Nalalamang ko ako'y
kami ay hiwalay sa iyo. Nang dahil lamang sa iyong biyaya at habang Panginoon kung kaya kami ay nabubuhay sa mundo ito. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa bawat isa o God. Dalangin ko na patuloy din ikaw maghari sa bawat isa, Panginoon. Ang nakarinig na iyong panasalita, patuloy na tumibo sa kanilang puso at sa nilang payo sa buhay. Salamat o Diyos sa iyong papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat o magsabi na Amen. Hindi po, Panginoon. Ayan, makapunta tayo sa oras po ito, patuloy tayo magbigay. Hanap kayo
Yung mga announcements po, meron pa din. So, yung Sunday school po, nag-umpisa pa rin ng 9:30. Yan, sana sumama din kayo sa oras po na hindi lang yung sa ako yung nagturo dati. Yan, meron pong mga kasunod yun sa oras na ito. Sa oras na 9:30. Tapos, yun pa rin po, alas 10, pwede po follow yung page natin para sa mga announcements. Yung mga nais pong sumama sa industry, yan, pwede po kami para sa akin. May ibang po ba announcements? Mga pastor? Kung wala na po, nagawa ko si Pastor. Meron po ako announcement, no? Yung ating po Sunday school, tumatin lang kayo. Kasi ako po talagang tawag sa worried. Kasi meron lang ako isang prayer request si Lord. Sabi niya, the harvest is plenty, but the labor is few. Kailangan na ho magkaroon na ng magagawa. Kasi marami aaling matinugay. Kaya kung kayo ay magiging regular dito, yung Sunday school natin, gagawin na ho natin workers. Kaya yun na ho makita talaga ko na magagawa. Kasi yun ho tinuturo ko ngayon. Panguling araw, ang tawag natin dyan kundega. Nakapag-dalawang session lang tayo, kaya tapusin lang natin ito. Hindi naman ko madali, hindi ako na ngayon yung pero ang gusto ko matutunan ko natin ito. Pagka di ako naniniwala, kahit na pinakamabait kang Kristiyano, pero hindi ka naglingkod. Kung naglingkod ka man, ibang klaseng paglingkod. Ang hinahanap ko ng paglilingkod ng Panginoon sa huling araw. Ihanda yung pagbabalik ng Panginoon at yung pagbalikan. Sabi noon, puro pagbabalik lang ng Panginoon. Hindi hinahanda yung babalikan. So tayo pong lahat ngayon, muling tumayo. Hindi po natin to God be the glory. Ibabalik po natin ulit. Ako yan sabi ng Panginoon. May malaking kagandakan sa kanyang kalwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Mamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin sa kanyang kalwalhatian. Kadakilaan, katamalaan, kapangyarihan,
Pinapanunan ngayon ng pakialaman, maaari na kanyang biyaya, kalakasan, kaglago, ito lahat, ang pagiging lingkod ng Diyos habang siya ay hindi pa nakabalik